sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Isang magandang gabi sa inyong lahat at sa lahat ng mga nakatutok at nakasubscribe sa inyong channel na Papa Dudut at Kaistorya. Matagal-tagal na rin akong nakasubscribe sa mga channels mo at maraming storya na akong napakinggan. At ang hilig kong pakinggan ay ang mga horror stories na itinatampok mo. Kaya naman eto, nag-decide din po akong i-share sa inyo ang naging experience ko 3 years ago. During the pandemic na siyang bumago ng pananaw ko sa buhay. Pero bago ko magsimula ay tawagin mo na lamang ako sa pangalang Lander. 30 years old na ako sa ngayon. Nagwo-work bilang casino dealer dito sa Okada, Manila. At kasalukuyang nakatira ngayon dito sa Malibay, Pasay City. Papadudot, marami ang nagsasabi sa akin na malakas daw ang ESP o extrasensory perception ko. Although hindi naman ako nakakakita ng mga multo, ngunit nakakaramdam ako. May nagsasabi din sa akin noon na hindi pa totally nagbubukas ang aking third eye. Kaya siguro hindi ako nakakakita ng mga multo, pero pwede raw itong buksan kung gugustuhin ko. Pero syempre hindi ko hinangad na mabuksan ng third eye ko. Kasi sino ba naman ang gugustuhin makakita ng mga pangit at nakakatakot na imahe ng mga multo? Mga white lady, engkanto, maligno, kapre, tikbalang, duwende at kung ano-ano pa na mga lamang lupa. Samantala, katulad ng sinabi ko kanina ay 3 years ago isang pangyayari ang naganap na hindi ko akalain na mangyayari sa akin sa totoong buhay. Napapanood ko lang kasi dati yon sa mga horror movies. At sa totoo lang, hindi ako naniniwala noon sa mga nakasulat sa mga libro ng horror at mga kung ano-anong mga site na naka-upload sa Facebook at YouTube. They are claiming na totoo ang kanilang na-experience kahit na imposibleng mangyari sa totoong buhay. Kinain ko ang lahat ng sinabi kong yon, Papadudot. Taong 2020 nang magkaroon ako ng matinding stress. Dahil sa work ko sa isang casino kaya nag-decide ako noon na mag-resign at magbakasyon na lamang sa aming probinsya para makapag-unwind, Papadudot. Kasama ko noon ang dalawa sa closest kong pinsan na sina Santi at Earl. Nakaka-resign lang din sa kanilang work sa call center at mall respectively. Nagkasundo kaming tatlo na pumunta sa Quezon at tumira muna pansamantala sa ancestral house namin na matagal nang abandonado. Kaya nag-decide akong ipaayos at ipalinis muna yon sa ilang kamag-anak namin na nagboluntaryo kapalit ng malaking halaga bilang kabayaran. Kaya pagdating namin nina Santi at Earl sa ancestral house ay malinis na ito. Pero Papadudot, mga bandang hapon, pagtapak pa lamang namin sa bahay ay may kakaiba na akong naramdaman sa ancestral house. Something creepy. Para bang may mga matang nakamasid sa amin. Nilingon ko noon ang dalawang pinsan ko at mukhang okay naman sila. Parang ako lang ba ang nakakaramdam ng kakaiba at nakakakilabot. Ngunit Papadudot, tumuloy pa rin ako sapagkat 1 linggo lang naman kaming mag-i-stay doon. Pagkatapos ay babalik na kami sa Metro Manila para ipagpatuloy ang aming buhay. Masaya naman ang naging unang gabi naming tatlo sa ancestral house. Si Santi ang nagluto ng mga pagkain namin. Hindi kasi abot ng delivery app ang location ng bahay namin. Nasa liblib na lugar ito. Buti na lang kamo, bago kami dumating sa ancestral house ay namalengke na ang tita naming nangangasiwa sa bahay. Kaya maraming mga sariwang gulay at karne kaming nadatnan sa 2-door ref na hiniram lang namin noon sa isa naming pinsan na taga doon. Pagkatapos, Papadudot, ay nanood kami sa sala ng Netflix mula sa dalang laptop at projector ni Earl. In fairness kasi, kahit na nasa liblib kami, malakas ang signal siguro dahil sa may cell site sa katabing barangay at tanaw namin yon mula sa aming bahay. Anyway, natandaan ko na ang pinapanood namin noon ay ang horror movie na Ellie. Kung saan ay medyo nakaka-relate ako dahil sumabay ito sa creepiness ng ancestral house na tinutuluyan namin. Anyway, hindi tinapos ang dalawang palabas at napansin ko na lamang na natutulog na sila kaya ako na lamang ang nagpatuloy na manood.
hanggang sa bigla na lamang ako nakarinig ng mga dahan-dahang mga yabag na nagmumula sa itaas ng bahay. Nakaramdam ako ng panghihilakbot kasi 3 lamang kami na nasa bahay at tulog na yung 2. Pinakinggan ko ang mga yabag kung saan ay patungo ang mga yon hanggang sa narinig ko yung pagbukas ng pinto. Dahil doon ay napatayo ako sa aking kinakaupuan at nagpa siya akong akyatin ang 2nd floor para alamin kung ano ang nangyayari sa itaas. Sa pag-akyat ko ay sumalubong kagad sa akin ang madilim na hallway papunta sa 2 kwarto at nakita ko kaagad na bukas ang pinto ng isa kaya agad kong binuksan ang ilaw. Pagkatapos ay dahan-dahan akong lumapit at pagpasok sa kwartong yon na dapat naming tutulog ang 3 ay walang ibang buhay sa loob maliban sa akin. Agad ding sumalubong sa mga mata ko ang higaan na king size at may mga canopy pa. Sa tapat nito ay isang antigong salamin na kasing laki ng tao na nakasabit mismo sa tapat ng paanan ng kama. At sa kaliwa nito ang bintanang gawa sa kahoy at bukas na bukas ito. Kaya pinagpalagay ko na baka galing sa pusa ang narinig kong yabag. Dahil noong hapon na pumunta kami ay maraming pusa kaming nakita sa paligid ng ancestral house. Dahil doon ay lumapit ako sa bintana at sinarado ko yon. Pero papadudot bago ako lumabas ulit ng kwarto ay nahatak ng salamin ang aking atensyon. Umarap ako sa salamin at in an instant ay nakaramdam ako ng kakaibang sensation. Inaplos ko ang aking mukha at inadmire ko ang aking itsura. Hindi naman sa pagmamayabang papadudot pero marami ang nagsasabing gwapo raw ako. Actually marami sa mga kakilala ko na parang kamukha daw ako ng GMA artist na si Yasser Marta dahil ang biological father ko ay isang Portuguese Palestinian. Pero ewan ko ba papadudot nang humarap ako sa salamin na yon, bigla nga ako nakaramdam ng kakaibang sensation. Uminit ang aking katawan at dahil sa matagal na akong walang sex ay para bang may bumulong sa akin na paligayahin ko ang aking sarili gamit ang aking mainit na haplos. Nabuhay sa aking katawan ang kaninang nananahimik lamang. Binaba ko ang aking pantalon at hinubad ko ang aking suot na shirt at isinabit ko yon sa aking balikat. Pagkatapos noon ay napapikit ako habang hinahaplos ang kanina pang nanggagalit na sandata ni Adan. Biglang nabuhay ang aking pagpapantasya kay Michelle, ang babaeng katrabaho ko at matagal ko nang hinahangaan at lihim na minamahal. Actually minsan na kaming nagkaroon ng one night stand. Unfortunately ay hindi na yon naulit dahil nagkaroon siya ng sugar daddy na isang mayamang sugarol doon sa aming kasino. Pero papadudot hindi ko makalimutan ang gabing yon kung saan ay halos mabaliw ako sa sobrang sarap niyang magpaligaya ng lalaki. Kaya si Michelle kagad ang naisip ko noong gabing yon habang napapaungol na sa harap ng misteryosong salamin. Hanggang sa nakarating ako sa rurok, it was a messy play papadudot at natalsikan ng salamin. Napatingin ulit ako sa salamin habang naghahabol ako ng hininga. Nakaramdam ako ng satisfaction pero nagulat na lamang ako nang makarinig ako ng hagikik mula sa pintuan. Paglingon ko ay nakita ko nagtatawanan sina Santi at Earl. Wala kang patawad Lander pati salamin, pangaasar sa akin ni Santi. Get a girl dude, marami babaeng magaganda dito sa Quezon. Para naman hindi mo pagpantasyahan ang sarili mo. Agad ko namang tinaas ang aking pantalon sa labis sa pagkataranta. Napamura din ako at pinalis ang 2 pilyo kong pinsan. Nakaramdam ako ng labis na hiya sa nangyari at agad kong kinuha ang baby wipes sa isa sa mga bag ko na nakapatong sa higaan at pinunasan ng salamin. Pagkatapos noon ay lumabas ako ng kwarto para harapin ng 2 pilyo. Mga loko kayo ha, nakita nyo na ngang nag-aano ako, pinapanood nyo pa. Ano kayo mga bakla? Kumpronta ko kina Santi at Earl. Sorry na dude, hindi naman namin nakalain na nag-aano ka eh, natatawang wika ni Santi sa akin. Teka, nung umakyat ako sa taas ang himbing ng tulog ninyo, naghihilig pa kayo. Naguguluhan kong wika sa kanya. Paano hindi kami magigising ni Santi biglang may kumalabit sa amin na may matulis na kuko. Akala namin ikaw pero nang tingnan namin ang paligid wala naman. Kwento ni Earl sa akin. Nagtaka naman ako sa mga sinabi ng pinsang kong kumalabit.
Sumigunda si Santi sa sinabi ni Earl. Ang tulis ng kuko ng kumalabit sa leeg namin, ayan, namumula at may bakas pa yung kalmot. Tinignan ko namang maigi ang leeg ng dalawa kong pinsan. May mga kalmot nga sila at pulang-pula ito. Pero sino naman kaya ang gagawa noon sa kanila? Baka pusa yung kumalmot sa amin kasi bukas yung bintana. Wika ni Santi habang tinuturo ang bukas na bintana sa sala. Wala kasi itong grills o screen kaya malamang ay may nakapasok na kung anong hayop. Pero bakit yun naman naisipang umakyat? Nagpatuloy ang kumpronta ko sa kanila. Siyempre hinanap ka namin at sa kami narinig kaming kaluskos kaya umakyat kami. At nahuli ka nga namin na red-handed. Natatawang pangaasar pa ni Santi sa akin. Huwag niyo nga akong asarin. Kaya normal yung ginagawa ko, no? Lahat ng mga lalaki gumagawa nun. Saway ko sa kanila. Pero next time magsara ka ng pinto para hindi namin nakikita ang hindi dapat makita. Pambubus ka pa ni Earl sa akin. Pagkatapos noon, papadudot ay pinatay na namin ang laptop at projector. At isa-isa kaming naligo sa banyo. Pagkatapos ay sinarado na namin ang mga bintana sa baba bago kami umakyat sa kwarto para matulog. At dahil nga sa mayroong akong ESP ay nakaramdam ulit ako ng uneasiness. Naroon na naman kasi yung kaba na nararamdaman ko noong pagpasok pa lamang namin sa bahay kanina. Pero binasag yun ni Santi nang magkwento siya ng nakakatawa niyang experience nang minsang mag-travel siya sa Barcelona ng mag-isa. Na kinalaunan ay nauwi sa kwentuhan ng mga nakakatakot. Unang nagkwento si Santi ng kanyang naranasang kababalaghan sa vicinity ng Sagrada Familia ng madaling araw. Sabi niya ay naka-encounter daw siya ng 3 headless na pare na rumuronda sa hindi mataong parte ng kilalang tourist destination sa Spain. Pagkatapos ni Santi ay ako naman na nagkwento tungkol sa mga na-experience kong kababalaghan. Bagamat hindi ako nakakakita ng multo ay malakas naman ang ibang senses ko. At ikinuwento ko nga sa kanila ang naging experience ko noon sa ghost hunting sa isang sementeryo. Kasama noon ng ilang kong kaibigan noong college. Sa isa kasing mausoleo na pinuntahan namin at sinilip ay nakakita kami ng halos life-size na manika sa loob ng mausoleo. At kitang-kita namin noon na unti-unting humarap sa amin ang ulo ng manika. Actually nang makita ko yon ay takot na takot ako. Kaya hindi na ako sumama noon sa trip na ghost hunting ng mga kaibigan ko. Pagkatapos kong magkwento ay si Earl naman ang naglahad ng kanyang creepy experience. Ayon sa kanya ay nangyari daw yon sa isang seminary kung saan sila nag-recollection. Sa boys' bedroom daw ay napagkatuwaan nilang tawagin ng Bloody Mary. Isang popular urban legend noong mga panahong yon. Gusto nilang patunayan kung totoo ang sabi-sabi na kapag humarap ka raw sa salamin habang may hawak na nakasinding kandila at binabanggit mo ang pangalan na Bloody Mary ng 13 times ng alas 3 ng madaling araw ay may lilitaw daw na aparisyon ng Virgin Mary na duguan. At lalabas daw yon sa salamin para dukutin ang mga mata mo. Kaya bago pa makuha ang iyong mata ay kailangang hipan mo na raw ang kandilang hawak mo para mawala ng Bloody Mary. Papadudod sa mga urban legends na narinig ko, ang Bloody Mary talagang hindi ko pinapaniwalaan. Parang napaka-imposible kasi. At kung totoo man ang Bloody Mary hindi sa ganong klase ng conjuring, siguro ay may ibang ritual na gagawin, may ibang dasal na babanggitin. At hindi lang yung basta pagtawag ng Bloody Mary ng 13 beses. Hanggang sa umira lang pagiging pilyo at adventurous ni Santi. Guys, subukan natin mag Bloody Mary, alamin natin kung totoo. Agad namang sumang-ayon si Earl na isa ring adventurous. Kaso mag-alas 12 pa lang ng madaling araw, alas 3 ng madaling araw ang pagkatawag ng Bloody Mary, paalala ko sa kanila. Pagkatapos noon ay sinabi ko sa kanila na parang hindi ako kumbinsido sa balak nila kasi baka iba ang matawag nila sa halip na Bloody Mary. Pero tinuloy pa rin ang dalawang pagtawag sa Bloody Mary. Nang sumapit ang alas 3 ng madaling araw ay agad nilang pinatay ang ilaw at nagsindi lamang ng kandila. Tapos ay humarap kami sa life-size na salamin. At doon ay binanggit namin ang pangalang Bloody Mary ng 13 beses. Pero tulad ng aming inaasahan, papadudot ay walang duguan na Virgin Mary ang nagpakita sa salamin.
kaya nagtawanan lamang ang dalawa kong pinsan. Bagamat ako ay natahimik at kinabahan dahil meron akong naramdamang kakaibang puwersa sa salamin na yon. Pero hindi ko yon sinabi sa dalawa para hindi masira ang tawanan nila. Samantala kinabukasan ay nagulat kami nang magpalabas ng lockdown order si President Duterte. Kaya ang ibig sabihin noon ay hindi kami makakalabas ng bahay lalo na't noong mga panahong yon ay tumataas na ang bilang ng mga na-infect ng COVID-19 sa buong bansa. As expected ay natuwa ang mga pinsan ko sa extended bakasyon namin. Kahit pareho kaming mga jobless noon ay malaki naman ang naipon naming pera for emergency purposes. Yun nga lang ay hindi namin yun magagamit dahil nga bawal lumabas ng bahay. Unless kung meron kang barangay pass. Sarado rin ang karamihan sa mga tindahan at palengke sa lugar namin dahil sa lockdown. Buti na lamang at merong maliit na farm ang mga kamag-anak namin at binibigyan nila kami ng regular na rasyon ng gulay at karneng baboy at manok. Naging tahimik naman ang buhay naming tatlo during lockdown pero papadudot, simula na mag-Bloody Mary kami ay bumigat na ang pakiramdam ko sa buong bahay. Pinagkamalan pa nga nila ako na COVID positive kaya agad nila akong in-isolate at kinuhanan ng test. Buti na lamang at nag-negative kaming lahat kaya naging maayos ang lahat sa amin. Ngunit papadudot nagpatuloy ang pagbigat ng aking pakiramdam. Yung pakiramdam na parang overcrowded na ang bahay kahit na 3 lamang kami na nakatira doon. Yun nga lang ako lang ang nakakaramdam. Kapag tinatanong ko naman sina Santi at Earl ay maaliwalas naman daw ang kanilang pakiramdam sa loob ng bahay. Samantala sa pangatlong araw ng lockdown ay nakaramdam na kami ng pagkabagot. Hindi na kasi sapat ang Netflix and chill sa bahay. Bukod sa nag-aalala na rin kami sa mga magulang at mga kapatid namin na nasa Metro Manila habang pataas ng pataas ang mga kaso ng COVID-19. Kaya sari-sari ang ginawa namin. Kahit ang pagtulong sa pagkatanim sa bukid ay ginawa na namin para lamang malibang at makalimutan ang stress na dala ng pandemic. Ngunit papadudot isang gabi ay muling nagkwentuhan kaming tatlo ng mga nakakatakot na mga naranasan o nabasa namin sa internet. Siyempre ako ang naging sentro ng kwentuhan since ako lang naman ang merong ESP sa amin. Lander, may multo ba dito sa ancestral house? Usisa sa akin ni Santi. Katulad ng sinabi ko sa inyo noon, hindi ako nakakakita ng multo pero nakakaramdam ako. At meron akong mga nararamdaman dito sa bahay. Sagot ko naman. Bakit hindi mo kagad sinabi sa amin? Hirit pa ni Earl. Nung una kasi hindi ko sinabi kasi hindi naman malala. Pero simula noong nag-Bloody Mary tayo, nakaramdam na ako ng malala. Kaya nga mabigat lagi ang pakiramdam ko. Kwento ko pa sa kanila. Hindi naman successful ang Bloody Mary natin, di ba? Ang sabi ni Santi. Mali kasi ang ritual na ginawa natin, sagot agad ni Earl sa kanya. Nag-research ako tungkol sa pagtawag sa Bloody Mary at meron ka palang babanggitin na dasal yata yun sa wikang Latin. Dagdag pa niya. Gusto nyo gawin ulit natin? Suhestyon ni Santi na agad naman sinang-ayunan ni Earl. Uy, tigilan nyo na yan ha. Baka hindi Bloody Mary ang matawag ninyo kundi ibang nilalang. Paalala at pagpigil ko sa kanila. Pero sa huli papadudot ay ginawa pa rin nila yon ng 3:00 ng madaling araw habang natutulog ako. Ewan ko lang kung nagtagumpay sila sa pagsomon kay Bloody Mary kasi hindi naman ako nagising noon at saka wala akong narinig na pagsigaw. Ngunit pagsapit ng 4:00 ng madaling araw ay nagising ako nang biglang may naramdaman akong parang matulis na kukong kumakalmot sa hita ko. Nagising ako ng 10 oras at napabangon sa aking kama. Sinubukan kong buksan ang ilaw noon pero kahit na ilang beses kong pindutin ang switch ay hindi yon nagbubukas. Sa isip ko ay baka brownout ng mga oras na yon kaya kinuha ko na lamang ang cellphone ko at ginamit ang built-in flashlight nito. Nang itapat ko ang ilaw sa aking hita ay doon ko nakita ang marka ng kalmot sa hita ko. Bagamat di naman nagdurugo pero pulang-pula ito at mahapde. Hanggang sa nakarinig ako ng sitsit. Siguro yung mga 4 na beses. Agad akong napalingon sa mga pinsan ko. Si Santi ay katabi kong natutulog sa kama habang si Earl naman ay natutulog sa banig na nakalatag sa sahig katabi ng kama. Pareho silang himbing na himbing sa pagtulog. Pero nakarinig ulit ako ng sitsit at sa pagkakataong yon ay napagtanto kong nanggagaling yun sa pwesto sa tabi ng life size na salamin na nakatapat sa paanan ng kama. Dahan-dahan kong nilapitan yon papadudot. At pagharap ko sa salamin ay nakaramdam ako ng pagtaas ng balahibo sa buong katawan ko.
Wala naman ako ibang nakita bukod sa reflection ko sa salamin. Yon ang akala ko. Dahil ilang saglit lamang ay nakita ko sa salamin na parang may biglang bumangon sa kama pero hindi yon si Santi, kundi isang babaeng nakaputing bestida at belo. Pero kalahati yata ng damit niya ay nababahiran ng dugo at itim na likod o na parang putik. Tumayo ito sa ibabaw ng kama at mamayang kaunti dahan-dahan itong buwaba sa kama. Dahil sa aking nasaksihan ay napalingon ako sa kama pero papadudot wala akong nakitang babaeng nakasuot ng duguan na puting bestida at sa halip ay si Santi pa rin ang nakikita ko at mahimbing na natutulog. Muli akong bumaling sa salamin pero napatras ako nang makita ko nasa likuran ko ng babaeng tila nagdarasal na parang si Virgin Mary. Nanginig ang buong katawan ko sa sobrang takot, papadudot. Pero hindi ko may galaw ang buong katawan ko noong mga oras na yon. Ngunit lalo pa ako natakot nang unti-unting tinaas ng babae ang kanyang belo. Nanlaki ang mga mata ko nang mapansin ko ang kanyang kamay na payat, duguan at kapansin-pansin ang talas ng mga kuko. Hindi nagtagal ay nireveal na rin ng babae ang kanyang mukha, isang bruha na nagdurugo ang mga mata at nilalabasan ng tugo. Napatras ako at aksidenteng nawala ng balanse matapos matrasan ko ang upuan na nasa likod ko. Nabitawan ko rin ang hawak kong cellphone noon kaya nawala yung source ko ng ilaw. Pero papadudot kitang-kita ko pa rin ng Bloody Mary sa salamin. Nakatingin pa rin sa akin at sa pagkakataong yun ay unti-unti nang nagbago ang kanyang itsura. Na parabang tinutubuan na siya ng dalawang sungay at parabang lalabas na rin siya sa salamin para ako'y dukutin. Dahil doon ay napapikit na ako sa takot at napasigaw ng malakas. Naramdaman ko na lamang na bumangon sina Earl at Santi. At patakbo nila akong nilapitan noon at umiiyak na ako sa takot. "Lander, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka sumisigaw?" Nag-aalalang tanong sa akin ni Earl. Sa puntong yun ay napamura ako sa kanila dahil sa ginawa nilang pagtawag sa Bloody Mary habang natutulog ako. Pero wala namang kaming nakita, hindi successful ang pagtawag namin sa Bloody Mary. Dagdag pa ni Earl. "Hindi nga nagpakita sa inyo pero sa akin nagpakita, dyan mismo sa salamin. Babaeng nakasuot ng bestidang may belo pero duguan. Napansin ko rin yung matatalas niyang kuko na ibulalas ko." Pagkatapos ay pinakita ko sa kanila ang hita ko na may kalmot na tila nang galing sa Bloody Mary. "Sorry Lander," wika ni Santi na halatang nagigilty. "Kayo ang nagtawag pero sa akin nagpakita ang demonyo." Galit na wika ko sa kanila. "Sige na, hindi na namin uulitin yun," ang sabi ni Earl sa akin. Pero sinisi ko pa rin sila pagkatapos noon dahil once na nagambala ang isang masamang espiritu ay hindi ka na nila titigilan at nangyari nga ang kinakatakutan ko, papadudot. Bagamat hindi nagpapakita ng harapan sa akin ng Bloody Mary ay palagi na akong binabangungot. Tapos pagising ko ay punong-puno ako ng kalmot sa buong katawan ko. Madalas din akong magkaroon ng sleep paralysis. Yung parabang magigising ako tapos ay hindi ko makuhang bumangon kasi parang may pumipigil sa buong katawan ko. Nagsimula na rin magbago noon ang pag-uugali ko. Naging mainitin ang ulo ko tapos ay hindi na ako makuhang dalawin ng antok. Kasi kapag natutulog ako ay paniguradong babangungutin lamang ako. Dahil nga sa kakaibang mga kinikilos ko ay nagpasya na sina Santi at Earl na humingi ng tulong sa ibang mga kamag-anak namin. At doon nga nagpunta sila sa albularyo. At doon ay sinabi ng albularyo na noong pumunta kami sa bahay ay merong isang white lady na nakatira doon. Pero noong tinawag ng mga pinsan ko ang Bloody Mary, nagbukas daw yon ng daan para sa mga masasamang elemento na manirahan din sa ancestral house at napatalsik yung white lady. Yung nakikita ko raw na Bloody Mary isang demonyo na nasa ibang anyo. At patunay raw na may demonyo sa inyong bahay kapag nagkaroon ka ng mga hindi may paliwanag na kalmot sa parte ng iyong katawan. At yun nga, papadudot, nagsagawa ang albularyo ng tila exorcism sa buong bahay. Katulong niya noon sina Santi, Earl at Tito Barto at Kuya Gino. Habang ako naman ay nasa bahay ni Tito Barto at doon muna ako tumira hanggat hindi pa nalilift ang lockdown. Kinagabihan ay dumalaw sa akin ang dalawa kong pinsan at masaya nilang binalita sa akin na successful daw ang pagkatanggal sa mga masasamang elemento sa loob ng ancestral house. Pero hindi na ako bumalik sa bahay na yon dahil na rin sa traumang naranasan ko. Anyway, nang mag-lift ang lockdown ay agad kaming umuwi sa kanya-kanya naming bahay. Pagkatapos doon ay nag-apply ako noon ng home-based work at maswerte namang natanggap, papadudot. At this point ay sinikap ko na talaga na kalimutan ang mga nangyari sa akin.
Nung una ay nahirapan akong tanggapin sa isipan ko ang Bloody Mary na nakita ko. Pero sa tulong ng aking pananampalataya sa Diyos ay unti-unti ko na ring binaon sa limot ang experience ko na yon. Papadudot sa ngayon ay maayos na ang aking lagay. Ipinagpapatuloy ko lang ang aking home-based work kasi malaki naman ang kinikita ko doon. Bukod na rin sa hindi rin ako nai-stress. At saka laking pasasalamat ko sa Diyos kasi natapos din ang COVID pandemic at wala ni isa sa mga kapamilya at kamag-anak namin ang nagkasakit. Samantalang dahil sa wala naman akong love life ay heto ako concentrated sa work. Although paminsan-minsan ay meron din naman akong nightlife, courtesy of my closest cousins Santi at Earl. Papadudot hanggang dito na lamang ang aking kwentong ibabahagi sa inyo. Muli maraming salamat sa inyo at sa bumubuo ng inyong channel. Lubos na nagpapasalamat, Lander. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudot Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudot Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudot Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudot Stories, may nagmamahal sa'yo. Papadudot Stories, Papadudot Stories.